panoorin na video dito. Ito ang napakagandang pangyayari ngayon sa Pilipinas dahil sa joint balikatan exercises ng Amerika at ng Pilipinas. At dito ma-showcase lahat ang modernong mga kagamitan natin at mga armas para sa Armed Forces of the Philippines. At hindi pala natin alam ay napakarami palang dinala sa atin dito ng Amerika na mga bihikulo na pangdigma katulad ng tangke de guerra, ng armored personnel carrier, mga trucks na pangmilitary at iba pa. Dito sa video ito ating mapanood yun mamaya, makikita natin yun. Napakarami sa Subic. Libo-libo na pala ang ating mga vehicles na panggera. Kaya napakaganda. Kaya dito merong reaksyon ng China, nagalit kasi regional destabilization daw sa region ang ginawa ng Pilipinas at Amerika. Destabilize daw natin ang rehiyon ng Pacific. Ano kayang ibig sabihin nila ng na-destabilize, no? Baka sila ang mga trucks na pangmilitary at iba pa. Dito sa video ito ating mapanood yun mamaya, makikita natin yun. Napakarami sa Subic. Libo-libo na pala ang ating mga vehicles na panggera. Kaya napakaganda. Kaya dito merong reaksyon ng China, nagalit kaagad ang China kasi regional destabilization daw sa region ang ginawa ng Pilipinas at Amerika. Na-destabilize daw natin ang rehiyon ng Pacific. Ano kayang ibig sabihin nila ng na-destabilize, no? Baka sila ang na-destabilize lang natin. Baka ang China lang ang naapektuhan nito kasi alam naman ng buong mundo na ang kalaban ng Pilipinas at Amerika at mga partners nito ay walang ibang kundi ang China. Hindi naman natin kinakalaban yung Vietnam, yung ibang karatig bansa. China lang naman talaga. Kaya dito, ito, pakinggan natin to. Reaksyon ng spokesperson ng China dito sa balita ating panoorin. Umaalma ang China. Banta raw ang joint military drill sa seguridad ng rehiyon. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folde. Agad bumuelta ang Beijing. Ayon kay China Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun, kinokompromiso ng Manila at Washington ang regional stability. The Philippines, in collusion with countries outside the region, conducts large-scale military exercises, introduces and deploys strategic and tactical weapons, undermines regional strategic stability, damages the region's economic growth prospects, and openly stands on the opposite side to regional countries. This has already aroused strong aversion and opposition from regional countries. Alam niyo mga kababayan, talagang magagalit ka sa pinagsasabi nitong insik na ito. Bakit ma-destabilize ang rehiyon? Nagbalikatan exercise lang tayo at pasok lang naman sa ating teritoryo ang karagatan na pakialam nila sa atin. Exercises na yan. Exercise yan Kaya nga tayo para gumagawa sa ng ating ganyan para mga ipakita kakampi sa kanila nating na pwede tayong alyansa lalaban sa natin. kanila kung sila'y lulusob at mangagaw ng ating kalupaan, ng ating teritoryo, ng ating karagatan. Kaya itong mga insik, meron kasi silang ginagawang istorya ngayon. Kwento ito para sa mga younger generation nila na ito yung tinatawag na itong internal audience. Ang internal audience ay mismo ang mga tao sa China na itong mga balita na ito ay papagkita nila na inagaw daw natin ang karagatan, ang WPS, inagaw ng Pilipinas, tayo daw yung nangagaw. Kaya ang mga kabataan sa China, pasamain nila ang bansang Pilipinas para mabango pa rin ang tayo. Kasi ito yung imahe nila. Ito, Talagang kinukondisyon nila ang mga anak nila, ang mga kabataan na sa kanila ang WPS. Kaya tinatawag nila na destabilisasyon ng rehiyon. Ibig sabihin ng rehiyon ng WPS, yung South China Sea dyan, ay sa kanila talaga yan. Yan ang kanilang kwento sa kanilang kabataan. Internal audience. Kasi kung sabihin natin na external, walang maniniwala sa external. Ang external ay the world, United Nations, the ASEAN countries. Ito yung mga external audience sa nangyari dyan sa WPS. Kaya napakabakapon itong napaka-animal na insik na ito. Si ano pala nga ang pangalan nito Si John Jiakul
napakabastos na pangalan, Jun Jakul. Jakul. Grabe. Nag-react kaagad sila nang nakita nila na meron na tayong mga state-of-the-art weapons na pwedeng panglaban sa kanila. Kaya itong balikatan na ito, tinudo na ng Amerika eh. Nagdala na talaga ang Amerika ng mga bagong mga missiles. Hindi lang Typhoon. Merong Nemesis, merong Shadow. Maraming dinala at lahat ng yan pinasabog dyan sa WPS para malaman ng mga insik na talagang hindi tayo nagbibiro. Sila nagbibiro lang sila eh. Ang ginagawa nila ay joke lang. Nagbibiro sila na paikot-ikot sila dyan, sa kanila yan, sa kanila ang WPS. Kaya ang kanilang internal audience na mga insik, na mga kabataan ngayon, akala ng mga kabataan ng China na sa kanila talaga itong karagatan na to, itong WPS. Kaya ito yung mind conditioning technique ng China, which is matagal pa ito iipikto. Iipikto ito sa next generation na itong mga bata kapag lumaki na, may isip nila na sa kanila talaga ang WPS at inagaw lang natin. Kaya baka mayroong mga sisibol na kagaya ni Xi Jinping na utak after 20 years ay baka atakihin na talaga tayo ng China kasi aagawin na nila ang Palawan, Zambales, WPS, Bao de Masinloc at kung ano-ano pa din na lugar sa WPS kasi yan nga ang turo ng kanilang itong mga nangunguna ngayon ng mga opisyales sa gobyerno. Ito yung pinapalabas sa kanilang TV, sa newspaper, lahat na pinapalabas nila na parang nang agaw lang tayo at binabawi nila ang teritoryo diyan sa WPS. Alright, balik tayo sa ating balita, courtesy ng Bilyonaryo TV. Una rito, sinabi rin ng China na iligal ang pagpasok ng Philippine Frigate sa Scarborough Shoal nitong weekend. Ayon sa Chinese Navy, nilabag ng Pilipinas ang soberenya at mga batas sa karagatan ng China. Kaya napakahayop talaga, no? Sinungaling. Tayo pa yung lumabag sa batas nila, sila yung lumabag sa batas na international. Ang batas ng China ay sa China lang yan. Hindi na ayon sa batas ng UN, ng International Law of the Sea. Hindi nila sinunod. Alam natin yan, alam ng lahat. Ewan ko lang kung alam ng mga taga-China. Pero mind conditioning, parang ginawa ng China sa mga DDS na kapag DDS na hindi na talaga na babago ang isip. Kapag DDS ay loyal na talaga yan kay Digong. Iwan ko ba kung bakit ganun? Nagklarong-klaro naman na napakaraming kasalanan ni Digong. Ang mga DDS ay DDS pa rin eh. Meron akong 3 kaibigan kasama sa trabaho. Akala ko magbago yung mga isip nila dahil sa mga naisiwalat ngayon na issue. Ay hindi talaga. Ay Digong pa rin daw sila. Kaya wala tayong magawa. Dahil nabasbasan ng demonyo yung mga utak. Kung ang tao na talagang workshop for evil yung kanyang utak, papasukin talaga yan ng demonyo. Kapag ang utak na itong mahina ang pananalig sa Diyos at mahina ang paniniwala sa katotohanan, ang ganyang mga klaseng utak madaling mabudul-budul, madaling mapasok nitong mind manipulation technique ng China, which is ginamit ng mga DDS. Alright, balik tayo sa video. Sagot naman ng Philippine Navy, nagsagawa ng routine maritime patrol ang BRP Apolinario Mabini sa Bajo de Masinloc at matagumpay raw nitong naisagawa ang misyon base sa ruta nito. Muli rin itong giniit na sakop ng territorial sea ng bansa ang Bajo de Masinloc. Baluktot na impormasyon din daw ang kwento ng China na para sa internal audience nila. Binisita ni US Marine Forces Pacific Commander at US Exercise Balikatan Director Lieutenant General James Glynn ang AFP headquarters sa Camp Aguinaldo. Sinamahan siya ni AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Jimmy Larida sa pag-ikot. Tinalakay nila ang impact ng 3 linggong annual joint military drill, tampok ang full-scale battle scenario. Sa ika-40 pagsasanay, ipinagmalaki ni Glynn ang highlight ng War Games 2025. Ito ang Integrated Air Missile Defense Simulation na inaasahang personal na papanoorin ni PBBM. Ayan mga kababayan, personal pala na nanonood dyan si PBBM, wala nga tayong kuhang video. At kanina narinig nyo yung
binaluktot ang kwento, di ba? Binaluktot ang kwento ng China sa kanilang mga newspaper, sa kanilang mga news, sa kanilang mga tabloids, ay sinasabi doon na nag-trespassing na daw tayo sa Baho di Masinloc, sa kanila daw yan. Kaya yung ginagawa nating balikatan daw ay ano daw, itong walang permisyon sa kanila. Pero ang unang impact nito, kung alam nyo yung kamakalawang araw pa yata yun, 2 days ago, gumawa ng resupply mission ang ating Philippine Coast Guard. Nagdala ng pagkain doon sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Di ba palagi tayong hinaharang noon tapos binubumbero tayo ng tubig? Ngayon wala na. 2 buwan na daw na magdalawang buwan na hindi na nagpapakita ang mga Chinese Coast Guard at Navy diyan sa Ayungin Shoal diyan sa BRP Sierra Madre. Hindi na daw tayo hinarang kasi noong Abril nag-start ang balikatan, pero dumating dito yung mga Amerikanong sundalo ay Marso pa. Kaya noong Marso pa lang ay hindi na nangharang ng resupply mission ang mga insik diyan sa Ayungin Shoal kung saan nandiyan ang BRP Sierra Madre. Kaya takot sila baka tamaan sila ng itong bala ng mga kanyon dito na mahahaba Natakot pala sila, hindi nagpapakita. Ngayon ay daldal yung kanilang spokesperson, yung insika niya na si John Jacol o Jacon, yung kanilang pangalan, bastos na pangalan. Kaya ito yung unang epekto, natakot sila, hindi na nangaharang, hindi na ng bumbero. Kasi mga guilty, baka sila yung targetin sa exercises exercises pa nga ito, takot na sila, lalo na digmaan na, di ba? Sigurado, sa na-envision ko kapag digmaan na ay babalik ang kanilang barko sa China at kanyunin nila ang palasyo ni Xi Jinping. Yan ang nakikita ko na magrevolusyon talaga sa China. Kapag mag-order si Xi Jinping na atakihin ang Pilipinas at Taiwan, sigurado ako ang gagawin ng mga general na Chinese ay i-point nila doon mismo kay Xi Jinping ang lahat ng kanyon at missiles at pulbusin nila yun. Yun ang nakikita ko kasi hindi talaga nila kaya na magipaggera sa atin at sa Amerika at sa Allied Forces. Hindi talaga kaya. Hindi nila kaya. UK, Australia, India, Philippines, Japan, South Korea, di ba paano nila yan matalo? Amerika, pulbos talaga sila. Kaya kawawa yung palasyo ni Xi Jinping, pulbos yan sa sariling mga kanyon niya, sigurado ako. Merong mutiny, merong revolusyon na mangyayari sa China kapag mag-order na yung si Xi Jinping na aatake sa Taiwan at Pilipinas. Kaya kawawa yung mga insik, lalong babalik yan sa kanilang pinanggalingan kung ano sila noon. Ngayon mayayaman na babalik yan doon sa pagiging noodle maker. Yan ang kanilang negosyo. Yung pinakaunang negosyo nila, paggawa talaga ng pansit ng mga noodles. Alright, okay, mahaba-haba to pero maganda tong susunod na video. Okay, so eto na mga kababayan, ito na ang pinakamagandang video. Ito na yung pagdating ng mga kagamitan na libu-libong tangke de gera, armored personnel carrier, mga military trucks, at kung ano-ano pa. Meron pang mga Black Hawk helicopter na dineliver mismo galing sa Amerika, isinakay sa pinakamalaking C-130 na tinatawag na Hercules. Grabe grabe, ang laki-laki na aeroplano, pwedeng magkarga ng 4 na tangke de gera. Takot na yung China, kaya ang dami nilang sinasabi sa Luzon, sa Subic. Kaya kahit na hindi mangyayari itong gera, ay maganda na kasi meron na tayong mga armas na modernong armas, mga missiles, kumpleto na yan. Barko meron na, submarino na lang ang kulang. Black Hawk helicopter meron na, kaya hindi nila basta-bastang magalaw kagad, makuha kagad ang WPS.
Kasi mayroon din tayong counter at hindi naman tayo lang, tutulong naman sa atin ang Japan, ang Australia, ang UK, at lalo na ang Amerika dahil commitment talaga ng Amerika. Since 1951 pala pinirmahan ang treaty na ironclad commitment ng Amerika na talagang ipaglaban tayo ng Amerika kapag bubulihin tayo ng kung sino mang bansa. Kaya napakaganda ng ng Amerika na proteksyon sa atin. Kasi naman alangan naman na ibigay natin yung WPS. Nandiyan ang lahat ng kayamanan ngayon eh. Ang future ng Pilipinas na magiging mayaman na bansa ay nandiyan sa WPS. Kaya nga si Elon Musk ay unti-unti nang lumapit ngayon sa Pilipinas. Hindi lang siya, kahit si Bill Gates, Mark Zuckerberg ay narito na. Ang mga tinatawag na mga tech guru, itong mga tech hub ay narito na sa Pilipinas ngayon. Meron ngang balita ngayon na nabuksan ang Vitro AI PLDT sa Santa Rosa, Laguna kanina lang. Yun ay AI facility na lalong lalakas o bibilis ang ating internet sa Pilipinas. Siguro gagawa tayo ng balitang yan mamaya sa opening ng Vitro AI sa Santa Rosa, Laguna. In the meantime, panoorin na natin ang video ito. As thousands of troops gear up for Balikatan 25, the largest ever U.S.-Philippines bilateral military exercise, Blount Island Command has emerged as a critical enabler of joint logistics and maritime deployment, arriving in the Philippines in mid-March. In a stunning show of military might and strategic alliance, the United States has deployed a significant number of military vehicles and equipment to the Philippines. Subic Bay, once a key U.S. naval base during the Cold War, has once again become the center of attention as rows of armored vehicles, supply trucks, and logistics equipment roll ashore. Ayan, nakita niyo yan mga kababayan. Grabe no, mga trucks, military trucks, hindi lang yan, mga tangke de guerra, personnel carrier, ang dami-dami. Kung i-total yan, 1,000 yan eh. Kaya grabe. Ang ngayon ng Pilipinas, kaya ang China ay medyo nag-isip na ngayon eh. Kasi hindi takot na tayo na. mabubuli nila. Takot na yan. Nanginginig na sa takot. Kahit hindi tutulong ang Amerika. Nakaihi ng salawal si Jinping. Ng isang araw na bakbakan sa China. Yan lang naman ang magawa natin. Isang araw lang. Ay, naihi na sa salawal. Pagkatapos niyan, ay pwede na tayong sakupin ng China. Pero hindi nila magawa dahil in 6 hours ay makarating na rin dito sa atin ang aircraft carrier ng Amerika na magdadala lahat ng fighter jets, mga submarino ay nandyan sa strike group na yan ay pupunta ka agad yan dyan sa WPS at yun ang kakabir sa atin. Kaya yan ang strategy ng Amerika eh. At least meron tayong deterrence, lalaban muna tayo sa makaya natin sa 24 hours. Pero wala pang 24 hours ay darating na ang Australia, Great Britain, Japan, New Zealand, even Canada at India. Kaya wag tayong malungkot mga kababayan, wag tayong matakot. Nandyan ang ating partners at allied at mga allies. Okay, balik tayo dito sa napakagandang mga video ito. Hindi ito edited na, totoo talaga yan sa Subic Bay yan. But what does this mean for the region and why now? As the geopolitical rivalry between the United States and China continues to intensify, the deployment of U.S. assets to the Philippines sends a clear message. The Pacific is no longer a backwater, it is a front line. Lalakas na armas yan. This strategic movement of military equipment comes amid Takot joint na training China exercises under the annual Balikatan drills, U.S. and Philippine armed forces. But this year, the scale is unprecedented. Nahihina ang salawal dyan si Xi Jinping. Ayaw. Training side by side, sharing logistics,
enhancing disaster Papalipad response. sila ng missile. Itong ginawa mga kababayan ng Amerika na balikatan, parang simulation training na talaga ito. At talagang preparasyon na ito, hindi na joke ito. Hindi kagaya ng ginawa ng China na parang naglalaro lang sila sa WPS, binubumbiro tayo, laro-laro. Pero hindi talaga yan magpaputok ng kanilang armas. Pero tayong mga Pilipino, kapag mapuno na tayo at sasabihin ng ating general na sige na, putukan nyo na. Talagang putukan natin, di ba? Kasi ano rin ang utak natin, mga Pilipino. Talagang matapang eh. At kapag mapuno, puno ang salop eh. Ang Chinese walang salop eh. Hindi napupuno ang salop nila. Kasi mga duwag. Takbuhan yan, sigurado ako. Hindi nila kayang Pilipino. Marami nga hindi naniniwala Takbuhan na niya, Maya. wala daw tayong kakayahang makipaglaban dyan. Anong wala? Di ba? Sa history ng gera ng China at Korea ba yun? Merong isang batalyon ang Pilipino na pinadala doon eh. 1960s yata na gera yun. Na yung isang batalyon na Pinoy ay napakatapang talaga. Yun daw yung parang hero sa gera na yun. Chinese versus Koreans noon. Involved ang Pilipino. Kaya ang Pilipino, kapag dito lang sila atake sa Pilipinas, mahirapan talaga sila kasi marami tayong bundok. Ang strategy niyan ay hit and run. Guerrilla warfare. Hit and run, ambush, and then tago. Ganyan ang style ng guerrilla noon eh. Kaya talagang mauubos ang inchik kung habol sila sa bukid, sa bundok. Kaya hindi pwede. Hindi pwede na pasukin nila ang Pilipinas dahil mauubos sila, mauubos. Kasi marami na tayong mga tangke de guerra, mga armas na sinupply ng Amerika sa atin ngayon. Yan ang katotohanan. Balik tayo sa ating balita. But under the surface, it's clear that the strategic positioning of U.S. hardware in the Philippines is part of a broader containment strategy. The Philippines, long a treaty ally of the United States, is once again emerging as a key location in America's Indo-Pacific blueprint. Water cannon incidents have made headlines, and Beijing's growing presence in disputed waters has alarmed not only Manila but also Washington. Could this be the trigger behind the latest U.S. military presence? Yan nga. Some analysts argue that the arrival of thousands of military vehicles signals more than just training, it's preparation. Preparation for worst-case scenarios, deterrent strategies, and potentially rapid deployment capabilities. From mobile artillery systems to forward operating logistics, the groundwork is being laid. Ayan, narinig niyo mga kababayan. Hindi lang daw yan balikatan, kundi talagang preparation sa worst case scenario. Paano hindi magkaroon ng worst case scenario? Binubomba na nga yung mga barko natin ng water cannon, di ba? Ibig sabihin yan ay giran talaga yan. Nagpasensya nga tayo. Kahit binomba tayo ng tubig, hindi tayo lumaban ng bumbahan ng tubig. Hindi tayo gumanti. Ang maganda kasi doon, gumanti rin tayo. Dala tayo ng barko na may bumbero din. Gantihan na. Di parang laro ng bata, di ba? Mga water guns lang ang gamit. Pero ngayon ng Amerika ay hindi kasi yan, hindi yan nagjo-joke. Ang Amerika ay hindi talaga yan nagjo-joke na yung nagsasabi lang na ganito, ganyan. Talagang ginagawa talaga nila. Walk for walk, talk to talk. Yan ang motto ng mga army sa Amerika, ng mga tao sa Amerika. Hindi yung parang naglalaro-laro lang tapos joke lang tulad ng ginawa ng China sa WPS, bumbero-bumbero, itong habulan, ganyan. Hindi ganyan ang Amerika. Ang Amerika ay pasabugin ka kaagad eh. Kaya ito ay preparation for the worst case scenario, itong balikatan. Kaya nga unprecedented daw ang balikatan na ito kasi hindi nila alam na napakarami palang dinala na dito. Preparation na ito, ang dami-daming tangke de guerra, nasa 1,000 yata eh. Tapos yung mga vehicles, di ba? Mga transport vehicles ng military, grabe, ang dami-dami. Kaya anong preparasyon yan, di ba? Preparasyon ng gera yan. Kasi dadami ang sundalo. Pagdating ng gera, mas lalong dadami. Kasi ang mga
reservist ng Pilipinas ay napakarami. Ang reservist natin ay mas marami kaysa active personnel. Ang darating din ng mga American troops, kaya mas marami ang transport vehicles, military trucks para madaling maikalat ang mga sundalo kapag ganyan ang mangyari. Okay, so atin lang ipagdasal na hindi matutuloy ang ano na to, na digmaan, kasi nakaabala ito sa atin. Ang trabaho natin lahat matigil. Ang mga utang natin ay wala nang maniningil, di ba? Yun nga ang sabi ng mga kapitbahay ko na kapag mag-gira, hindi na daw sila sisingilin. Kaya matuwa sila kapag magkagira daw. Dahil wala nang maniningil, sarado na ang mga bangko. Okay din ah. Kaya merong maganda at merong hindi maganda sa gira. Pero majority hindi talaga maganda ang mangyayari kasi tatakbo tayo sa bundok eh. Hindi tayo makapamuhay ng kagaya ngayon na baka paligo tayo ng sakto, makabili tayo ng grocery. Hindi na yan mangyayari. At ang gira hindi yan matatapos ng 1 buwan. Ang gira ay matatapos 2 taon hanggang 4 na taon. Okay, tapusin natin ang video mga kababayan. Alfex is the culminating phase of what we are doing. Meanwhile, U.S. allies in the region, Japan, Australia, and even India are stepping up their presence. The message to Beijing is clear. Any aggression will be met with a united front. The Philippines, once cautious about hosting foreign troops again, is now at the center of the pivot. Marine Corps, Philippine Marines. Thousands of vehicles, strategic hardware, a show of unity and strength. The arrival of U.S. military equipment in Subic Bay is more than just a drill. It's a signal, a statement, and perhaps the beginning of a new chapter in Pacific defense. Ayan no mga kababayan no. Balikan natin yan na ano yan, di ba? Mayroon pa mga tangki digira oh. Ayan no. Kaya hindi fake news itong ating sinasabi, totoo yan. Hindi lang gaanong pinapakita ito sa mga news natin dito para hindi maalarma ang mga inchik. Ngayon naalarma na sila eh. Ang nagpalabas kasi na video na ito ay ang Navy mismo, Navy channel ng Amerika. Ayan no. Kaya napakita din ng mga tangki digira eh. Yari sila niyan. Sa balita sa Pilipinas, hindi pinapakita yan. Ayan o, Diyos, Ginoo, ang dami-dami oh. Bakbaka na to. Grabe. Nakita nyo, kahit Amerikano ay walang ano eh, walang reklamo ang American soldiers, di ba? Kapag ipadala sila dito, okay lang. Gusto din nila yung bakbakan eh. Yun ang hinahanap nila, yung thrilling. Okay, so ito, tapos na tong video dito na banda. Alright, panoorin muna natin. So ito ang nangyari talaga mga kababayan. Talagang umalma ang China. Sino ba namang hindi aalma dyan, oh? Merong tangki digera. Merong mga armored personnel carrier, mga military trucks, ang dami. Hindi lang yan. O Black Hawk helicopters at mga jet fighters, grabe. Kaya kung alam nyo yung gera sa Taliban noon na sinusuportahan at tinitraining ng Amerika ang Taliban para sa Iraq, si Saddam Hussein noon ang kalaban nila, ay inaarmasan din ng Amerika ang Taliban. At nang matapos na yung gera doon, ay iniwan sa mga Taliban ang mga armas ng Amerika, ang mga gera, ang helicopter, ang fighter jets. Yung tulog-tulog na lang. Iniwan nila kaya nagiging malakas na pwersa ang Taliban. Ang problema nga lang ay walang maintenance ang gagamitan doon, kaya unti-unting nasisira. So sa Pilipinas, kapag ganyan ang mangyari na iwanan nila ang mga gamit dito para sa depensa natin, sana ay meron tayong maintenance na hindi masisira, di ba? Para in the future ay magiging super military tayo na bansa dito sa Asia. Kasi nandito na yung mga armas ng ano eh, pati mga missiles, ang dami na. Meron ng mga drone interceptors. Kaya hindi na tayo basta-bastang puwersa.